Magandang hapon mga kapatid. May mga nagtuturo na hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Dahil daw sa biyaya ng Diyos o sa grasya ng Diyos, tayo'y ligtas na. Ang ginamit nilang talata sa Epeso 2:8 hanggang 9. Ang sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ito yung ginamit nilang talata mga kapatid. Hindi ko alam kung pinag-isipan ito ng mabuti ng nagturo nito, kasi po hindi niya alam kung saan ba tayo naligtas na hindi dahil sa ating gawa, dahil sa biyaya ng Diyos o sa grasya ng Diyos. Kasi ang sabi ni Pablo mga kapatid dito sa Epeso 2:1 hanggang 5, ang sabi niya dito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Noon pala mga kapatid, patay tayo. Bagamat buhay tayo, pero patay tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ating mga pagsuway, sa ating mga pagsalangsang, sa mga kasalanan na nagawa sa Panginoon. Dito tayo naligtas sa kasalanan, hindi sa hindi natin hindi sa ating gawa. Ang sabi rin sa Timoteo 5:6, dadapwat ang nangangabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yun ang sinabi. Kahit daw kita mga buhi o buhay, tinuturing tayo ng Panginoon na patay. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Dito tayo na niligtas na hindi dahil sa ating gawa. Ang buhayin tayo ng Diyos na kalakip ni Kristo. Kasi mga kapatid, hindi pa ipinanganak si Kristo, hindi pa nangaral si Kristo, nakasulat na, pinaglilihi pa lang siya ni Maria, nakasulat na ito ang kanyang gagawin. Mababasa natin ito sa Mateo 1:21. Ang sabi dito, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Iligtas tayo sa ating mga kasalanan na hindi sa ating gawa. Hindi naman natin pwedeng iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan. Wala mang ibang nagligtas sa atin sa mga kasalanan natin kundi ang ating Panginoong Hesus lang, na kailangan pa niyang bumaba dito sa lupa para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ba natin tubusin ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan? Hindi. Ang Panginoong Hesus lang ang nakagawa ito. Tapos nung maligtas na tayo sa ating mga kasalanan,
mga kapatid, ang sabi sa Roma 6:22, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong mga bunga sa ikababanal. Kailangan magbunga tayo, magpakabanal tayo. Kung ano man ang ating mga gawain noon na diri kalugod-lugod sa Diyos, iwanan na natin yun. Limutin na natin yun. Sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang wagas ay ang buhay na walang hanggan. Kasi mga kapatid, ang talatang ginamit nila dito sa Episo 2:8 hanggang 9, kung imo lang itutuloy hanggang 10, itutuloy mo hanggang 10, ang nakasulat dito, yung sinabi dito sa Episo 2:10, pinutol kasi nila hanggang 9 lang. Ang sabi dito sa 2:10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Plano na pala ng Ginoo, ng Panginoong, ng Amay, ng Diyos Ama, na ang tao na nilalang niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay iukol ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Hindi yung sinasabi nila na mananampalataya lang tayo, ligtas na. Nagkakamali kayo dyan, mga kapatid. Ang sabi nga ni Santiago, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya mga kapatid, huwag kayo maniwala dyan sa mga sinasabi nila na mananampalataya ka lang, okay na, maligtas ka na. Kailangan ng gawa, mga kapatid. Diretso nyo lang. 2:10 ng Episo. Sana mga kapatid na unawaan yung mga sinasabi ko. Sana magbigay aral din ito sa inyo, makakuha kayo ng mga ideya. Mga kapatid, magsaliksik tayo, mga kapatid. Inaanyayahan ko kayo, mga kapatid, magsaliksik tayo ng banal na kasulatan ng Diyos. Malaya tayo magsaliksik, member man tayo o ano man ang ating katayuan. Malaya tayo magsaliksik sa mga pulong ng Panginoon. Huwag lang tayong basta na lang makinig. Yun ang sinasabi ng Panginoon, na magbubunga tayo nung magiging malaya na tayo. Walang iba ang ating pagbubunga kundi ang pagpalaganap ng kanyang salita, ang pagtuturo ng tama. Mga kapatid, salamat sa pagpanood nyo ng bidyong ito. Maupay nga hapon sa inyo nga tanan, sa mga waray. Magandang hapon sa lahat sa mga Tagalog. Maayong nga hapon sa mga Ilonggo. Damang salamat. God bless.